well, ang 50 million is kaban ng bayan 50 million na pinlander mo, ganyan. Hmm. Pero ito, 50 million na pinangregalo sa'yo, di ibig sabihin, meron silang gustong gawin ka. That is plunder worthy. Di ba? Well, una-una kasi, wala naman kasing pattern. Ang kanyang mga old friends, niriregaluhan siya ng ganyang kabongga. Yes. Kasi naalala mo, Lisa at Bongbong, nung natalo yung asawa mo ng Vice President, nasaan yung mga old friends ninyo? Hindi ba? Yung mga old friends ninyo, ayaw nga kayong lapitan. Kaya nga, naging lawyer ninyo si Vic Rodriguez. Yes. Si Glenn Chong. Tapos pro bono. Diba? Tapos may mga old friends pala kayong pwede kayong bigyan ng duran-duran, pero nung nangangailangan kayo ng atensyon sa tao, wala yung mga old friends ninyo. Ngayon, ang ano lang dyan, ginamit nyo yung mga tao nung tinatapon kayo, nagbasura ang tingin sa inyo ng mga old friends yun yan, na hindi kayo pinapansin noon dahil talo kayo sa pagiging vice president. Hindi kayo pinapansin. Aminin mo yan. Kaya tingnan mo yung mga past vlogs ni BBM. May ganyang kagarbo na regalo ng old friends na bongga. Wala. Ngayon lang na naging presidente ka na. As simple as that. Pero, masabi lang namin na plunder po yan. Duran-duran naman daw ang issue. Ano ba ang duran-duran? Sige, bago natin i-close tong si Migs yung accomplishment report na sinasabi ni Migs, I do not know if this is the 200 I don't know if this is where the 260 million pesos went. Meron kang fire station na ni-renovate, multi-purpose building, at saka 2, 3, 4, 5, 6, 7 na basketball court. How does that amount to 200 million pesos, Migs Nograles? Pagandaan mo na kasi itatanong ko sa'yo pagka nagkaharap-harap tayo. Okay? Ayun. So, paano mo nakuha yung budget na yan? Bakit ikaw ang nag-decide kung saan ilalagay? Ba't mo kini-claim that it is under the auspices of PBA party list? Magkano lang naman ang budget mo sa Magkano lang naman ang budget mo sa MOE. Sa MOE, 'di ba? The money that is at your disposal, magkano lang 'yun, hindi naman. So, saan galing yung 230? Bakit 'yon attributed sa iyo? Bakit mo kini-claim na attributed 'yun sa iyo? 'Di ba? Bakit kami say? Kasi supposedly dapat wala ka ng say doon. 'Di ba? Ayun lang at yung pa, tsaka saan nanggagaling yung mga pinaayuda mo sa pinaayuda mo sa mga tao? Tama. Ikaw ba ay isa sa mga naka-receive ng AKAP? 'Di ba? Kasi you have to tell us. Kung isa ka sa naka-receive ng AKAP, ibig sabihin isa ka sa nag-benefit ng budget insertion. Ngayon, kung isa ka sa nag-benefit ng budget insertion, talaga sasabihan ka talagang magnanakaw. 'Di ba? Because it's not supposed to be your money. It is supposed to go to the national agencies. Okay, Migs? Game? Game. Okay? Yes, Migs. Go, Migs. Ayan. Game na, Migs. Ayun lang. Di makasagot si Kimbo ng diretso. Ayun, nalaglag na si Sas. Nalaglag na. Anyway, yung Duran-Duran concert. Sige, pag-usapan nga natin ng very, very quick yan, Kuyang EB. Sige, okay, go. Oo. Yung sa Duran-Duran concert, it wasn't talked about until SAS broke the, di ba? SAS broke the news, the information. So, nag-post si SAS, ang sabi niya, confirm nyo naman na nanawagan siya sa mainstream media. Confirm nyo naman kung ang pangalan nito, i-confirm nyo naman kung talagang nag-perform ang Duran-Duran sa birthday bash ni BBM. And then, later on, nagkaroon na namang confirmation, may mga lumabas na mga videos na merong ang Duran-Duran. And then there was no other but for the Presidential Communications Office na aminin na meron ng Duran-Duran ko. Actually, sobrang ugly nitong pag-handle na to ng BBM administration sa na to. Alam mo, Joey, I thought Cheloy Garafil was one of the worst PCO secretaries. Etong si Cesar Chavez, 10 times worse than Cheloy Garafil. How he handled itong Duran-Duran at saka itong isa, ano ba yung isa? Yung Escoda Shoal. Yung Magbanwa pulling out of Escoda Shoal. Ayaw talaga yung statement.
ng PCO doon sa Duran-Duran. Talagang parang elementary. Oo. Yung ano 'no, yung nanumbat muna, "Ang dami kaya namin tinatrabaho, ganyan-ganyan. Ito kaya ginawa namin, dami naming mga ano, nagpunta kami, nag-travel kami ganito, pamigay kami ganyan. So Hmm. deserve lang namin na magduran-duran," ganyan. Which is a gift from friends daw. Yun na nga. Tapos may nag-leak na naman at it was parang ginawang blind item ng ano or parang article na nga din yan ng Billionario.com na way Mm. ahead meron na palang invitation with the official seal of the Office of the President. Mm. Yan, doon na nga yung mga directives na to leave the executive assistants out the door, Mm. leave all the phones, no videos, no Mm. cameras. So talagang Mm. ano yun eh. But yes, no, talagang it was really poorly handled yung pag-spin ng information ni Sas. Kasi nga si Sas ka, yung screenshot nga sa post ni Sas ang ginamit ng Inquirer eh. First mainstream media na nag-break ng news, Inquirer. Ginamit And yung screenshots doon sa sa post page ni nila, Sas. sa page ni Sas. So, Nakakaloka. Ngayon, medyo ano yung ano nila dun, yung pag-handle nila. Nung una parang sinasabi nila na, hindi naman ano kasi ang unang reaction ng mga tao when Sas posted about it na parang, this is too excessive, this is too ano, gastos naman ito, unreasonable naman na 'tong ganitong paggagastos para lang sa birthday ni Bangag, ganyan-ganyan. Yun yung una nilang reaction and so their knee-jerk reaction to that reaction is to tell everyone na, "No, wala namang kaba ng bayan na nagastos dito. Gift from friends ito." Surprise daw. Surprise. Surprise, surprise gift from friends, ganyan. Which made it even more problematic. yes. Kasi kung ikaw regaluhan ka ng worth 50 Inamin million na niya. pesos na concert, Oh. plunder na po yun. Inamin na nga niya yung plunder, Plunder impeachable. levels na yun. Kasi, well, ang 50 million is kaba ng bayan 50 million na pinlander mo, ganyan. Pero ito, 50 million na pinangregalo sa'yo, di ibig sabihin, meron silang gustong gawin ka. That is plunder worthy. Di ba? Well, una-una kasi, wala naman kasing pattern. Ang kanyang mga old friends, niriregaluhan siya ng ganyang kabongga. Yes. Yes. Kasi naalala mo, Lisa at Bongbong, nung natalo yung asawa mo ng Vice President, nasaan yung mga old friends ninyo? Hindi ba? Yung mga old friends ninyo, ayaw nga kayong lapitan. Kaya nga, naging lawyer ninyo si Vic Rodriguez. Yes. Si Glenn Chong. Tapos pro bono. Pro bono. Diba? Tapos may mga old friends pala kayong pwede kayong bigyan ng duran-duran, pero nung nangangailangan kayo ng atensyon sa tao, wala yung mga old friends ninyo. Ngayon, ang ano lang dyan, ginamit nyo yung mga tao, nung tinatapon kayo, nagbasura ang tingin sa inyo ng mga old friends yun yan, na hindi kayo pinapansin noon, dahil talo kayo sa pagiging vice president, hindi kayo pinapansin. Aminin mo yan. Kaya tingnan mo yung mga past vlogs ni BBM. May ganyang kagarbo na regalo ng old friends na bongga. Wala. Ngayon lang na naging presidente ka na. As simple as that. Pero, masabi lang namin na plunder po yan because receiving directly or indirectly actually wala nang pakialam mga taong bayan dito, no? Kita mo si Martin nga, heavy luggage, that's plunder. Yes. Correct. Ito, plunder din. Wala nang pakialam mga Pilipino. Pulburon video, wala na. Wala rin, no? Kaya nga, they keep on doing CIA vaccine anti-China misinformation. Di ba? Wala, hindi pinapansin. No? Actually, magkano tong duran-duran? Ilang hours sila nag-concert? Kasi yung pinaka-minimum is 700,000. And that's only the talent fee. And then you have to pay for the associated charges of the crew, everything. Private jet yan or chartered jet yan. So, ayun na nga, parang $1 million dollars. Oo, na parang dati you are trying so hard to look so masa, na may mga picture pa kayong dalawa dati ni Lisa sa Uniqlo kayong bumibili ng damit. Alam mo yun, di ba dati may ganun? Tapos, simpleng-simple lang yung birthday ninyo, ganyan. Tapos kayo, may old friends, baka na kayong pwedeng magpa-duran-duran? Duran-duran, di ba? Bakit wala kayong matinong abogado? Na mahal na abogado nung nilalabanan nyo si Lenny? Because no one would like to touch you. Meron din silang mga friends na nagpahiram ng private jet nung sinundo si Alice Guo. At isang friend din na nag-offer ng 10 million reward ni Pastor Kibuloy.
Sino yung mga friends na yan? Direct bribery yan. Correct. Constituting Yun yung plunder. ano eh. If you know, yung RA 6713, I think yung parang anti-graft and corrupt practices yata yun eh. Yung 6713? 6713? Oo. Ano yun? Code of Ethical Standards. Code, Code of Ethical Standard. Ayan. RA 6713. So, it prohibits acceptance of all gifts. Yes. All, as in all. All talaga. Pagkatapos, Presidential Decree number 46 made it a special, made it criminal. If you're going to receive gifts, it is a criminal act. Ganon. And then, 39, 39. Ayun ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. oo. Oh. Na ang sabi naman doon na bawal kang magbigay, bawal kang tumanggap ng gifts. Okay? Pero hindi considered na corrupt practice kapag ka ikaw ay tumanggap ng token ng yung meron ka na receive na gifts na unsolicited, tapos yung gift na yon is of no significant value. Token lang siya. Pagkatapos may mga qualification eh. I posted it actually. Ganon. So sabi, it should be yung reasonable amount. And yung ano na yan, yung ayan, sabi, RA 3019 dapat reasonable gift daw ang pwede. Ang pwede lang doon sa exception na pagtanggap ng gift. Reasonable gift are limited to unsolicited gift or present of small or insignificant value offered or given as mere ordinary token of gratitude or friendship according to local custom or usage. So, ano to, kung kunwari ikaw, may-ari ka ng planta, may-ari ka ng generation power plant. Ngayon, gusto mong magregalo. Ang regalo ng office ninyo para sa lahat ng mga mga taong nakasalumuhan ng company ninyo, depende sa level and position, let's say, keychain, payong, coffee mug, ganyan. Ganon. O let's say, kung kunwari medyo mataas-taas, ganyan. Siguro, basket of fruits, ganon. Bottle of wine or whiskey. Ganyan, whiskey, ganyan. Those are the usual practice. Pero kapag kunwari, yung bottle of wine na yan, tipong 550,000 pesos isang... Ibang usapan na yon. Ngayon, itong regalo na to na Duran Duran concert, that is, right off the bat, it can cost around 100 million pesos. Kahit sabihin mo na unsolicited yan, 100 million given to you. Kasi ang ano dyan, is it enough for you to change certain policy because of that? 100 million pesos ang nagastos? Kung proper context ka pa at nasurpresa ka, sasabihin, Duran-Duran yan. Magkano yan? Alis na ako. I'm not going to take it. To take this. Diba? That could have been a more classy, classy approach to that. Tingnan mo yung senior ulit. Nung si PRRD nasa Albay, na nag-donate ng 10-20 million ata yun, tapos may nagdala ng malaking cheque sa likod. Okay, yes. True. Di ba? Let us just remind everyone nga of that. Tapos walang comment si Bersamin. Hindi pa siya gumigising. Kaya nga. Wala pa siya. Kino-close lang nila. Si Bersamin ba nasa ospital or ano ba? Ano nangyari ka Bersamin? Yun ang sabi. I do not know. Hindi pa siya meron na ba siyang public appearance? Ang statement ng National Maritime Council, doon sa nangyari na pull out sa Escoda Shoal, was supposedly written by E.S. Bersamin. Pero statement lang. Pero wala siya, diba? Walang personal appearance. Oo. Hindi pa siya nagpapakita, wala pa siya public appearance. Wala pa. And also another stalwart, si Edsel Lagman, parang na-hospital din. Yeah, I heard about that too. So, siya yung presidente ngayon ng Liberal Party, di ba? Yes. Siya yung chairperson ng Liberal Party. Ayan. Let's just watch this, I would just like to remind everyone dito sa, kung anong klaseng tao si PRRD. Bigay mo na kay sa provincial government ng Albay, it's 20 million. I understand that hard hit are about 4 or 5 municipalities. Laki na ito na. Do not do it in my time. Nakukurnihan ako niyan. Bili mo. Namuliti ka dyan, pera naman nila yan.
Where is it? Huwag na yung do not do it again. Cut it. I do not like it. Bigay mo na kay... Ayan yung ano, no? Ito yung hindi ko, I would just like to ask anyone na hindi gusto si Duterte. Wag yung ipasok dito yung ibang mga, yung EJK issue nyo kay Duterte, yung mga human rights kinemular ninyo, ganyan-ganyan. This specific act, don't you want this to be the template of all government officials? I mean, wag nating yung lang tayo, specific lang dito sa issue na to. Sabihin nyo na nakaplastikan yan ni Duterte or whatnot, but it is the right thing to do, right? Right. Can we just, can we just agree na ito dapat ang gawain ng isang matinong government official? Nung nag-announce nga siya ng 20 million at pinalakpakan siya, parang umiiling pa siya na ayaw niyang palakpakan. Totoo. Yung sabi niya, but why do you make a big deal about it? Hindi naman pera naman nila yan. Pera naman ng taong bayan yan. Pero ngayon, Nakita mo, Migs. Tapos ikaw, yung politika mo, magpapabigay kami ng 300 na vitamin C. Pera mo yun, Migs, talaga? Magmamalakihin mo kami sa mga pinamumudmon mong ayuda galing sa bulsa mo yon. Ito yung dahilan, Migs, kaya walang natutuwa sa'yo sa kasal mo or whatsoever, ganyan. Trying hard ka. You can't be like this. Kasi plastic kang tao. Yung ginagawa mo as public servant, you use it to make you feel, to make your image better for the next election. You're not doing it to serve. Tama. Tapos pagmamalakihan ng taong bayan, kapal lang mukha mo, Migs Nograles. Ayun, so, ako, yung mga kaibigan ninyo na hindi Duterte supporter, ineme, ganyan-ganyan, ask them a question. Nung panahon ni Duterte, walang tarpaulin. Walang mga ganyan-ganyan, walang mga malalaking cheque, ang funds downloaded sa LGU whenever the situation calls for it. Hindi ba dapat, yun na talaga ang SOP? Hindi ba dapat, that's how we do business in government? Nag-comply ka, ito yung requirement ng rules para mabigyan ka ng pondo from the national government, and here's your money. No fuss! Kasi yun yung procedure. It doesn't mean na kailangan himurin niyo yung puwet ni Duterte or himurin niyo yung mga dyan. But because you qualified, because that's how we spent money. That's how we spent public funds. Pag entitled yung lugar ninyo, edi i-download ang pera sa lugar ninyo. Tapos ngayon, hindi lang cheque ang naganyan. Yung cheque nila na ganyan, may mukha, tsaka yung pangalan nila. Na magkugis. True. Tingnan mo yung Chino, tinignan ko sa page niya. Nandun yung pangalan niya sa ano yung programa doon? Walang iya. Nakakadiri. Sobrang well, by the way, nga pala, nakita niyo ba yung Kuyang EB yung speech ni BBM sa online sexual exploitation of children? Ayo, parang naiyak daw? Yung umiyak-iyak pa. Iyak daw? Tears. Hindi ko nakita yung, nasa PCO website ba yun? Sa page? Eto. Nakakaloka. Sige, chumika muna kayo dyan habang pinupull up ko yung video. Choreographed ba yun? Basahin ko lang yung mga comments. Totoo bang balita na galit daw ngayon si Willie Revillame kay Tamba Los Los kasi inaagaw na raw ni Tamba ang kanyang game show? Umabot na pala si Martin doon sa game show. Anak ko. The President of the Republic of the Philippines, His Sorry wait. Ay, andyan si Binor? Lang yan. Ayan. but about real lives of vulnerable children. At this juncture, may we invite Secretary Benjamin Abalos Jr. Wait lang ha. Bigyan ko lang kayo ng background dito. Ayan, siya? OSEC Summit. So ngayon, yung Pilipinas po kasi was named by the UN HDR po yata yun. UN HDR, Human Development Enabler.
or basta sa ano ng UN ano yun, pinangalanan niya yung Pilipinas as the number one hub of online sexual exploitation of Of children. children. Oh. Of children. And we had been, ang nakaka-worry kasi, parang year after year, pataas tayo ng pataas. Hindi natin nahahandle. So, pinangalanan yung bansa natin. Actually, Southeast Asia problem yan. Sa Southeast Asia. Sa Southeast Asia, tayo yung pinakabongga sa lahat. Hindi pala yung Cambodia? Akala ko Cambodia. Tayo pala? yung ano dyan, first honor dyan. Putang ina. Tayo yung first honor dyan. Yung online sexual exploitation, kuya. Tapos, ayun nga, in fact, Inday Sara, nung ina-explain nung kanyang abogado before, si Attorney Monsayak, yung confidential fund na hinihingi nila for the Department of Education. Ito yung isa. Isa ito sa mga gusto nilang sugpuin. Surveillance activities for this. Tama. Yes, I remember now. And why is that? Because online sexual exploitation of children happens dahil ang nagbubugaw sa mga bata, kamag-anak. Mismong ina nga, dito sa Cebu, sa buong Pilipinas, Joey, dito sa Cebu, merong isang, sa Mactan Island, merong Lapu-Lapu City yan, at saka isang munisipyo, Cordova. With sa Cebu Province, yung Cordova City, yan ang center of child pornography. At mga nanay nila. Sila pa yung nagsiset up ng camera, yung mga ganyan. Camera, oh. Totoo. So ngayon, Inday wanted to take this issue seriously. Kasi nga, kung hindi, paano mo isusumbong yung nanay mo sa pulis? Sige nga. Paano mo isusumbong yung tito mo sa pulis ng ganun-ganun lang? Now, the children, if they are not home, they are at school. They wanted the children to have a way para makapagsumbong pag na-experience nila yung mga ganitong bagay. Tsaka Joey, narinig ko na rin yan ng isang kaibigan ko na parang yung plano nga ni Inday Sara doon was to create a task force to identify yung parang may mga signs na may sexual exploitation ng mga children na yon and to conduct surveillance doon sa mga parang involved na mga bata sa mga ganon. Correct. Kasi makikita naman daw nila sa pattern yung abstinence, yung presence of mind wala na at parang may ganun na silang plano, no? To conduct surveillance nga, no? Sa mga ganitong kalakaran sa mga estudyante. So yun ang isa that I can really remember. I cannot forget nung budget hearing na yon, no. At it was reinforced nga doon sa kaibigan ko na nagsabi sa akin na parang may ganung programa daw. Pero hindi hindi it wasn't publicized. Kaya confidential intelligence funds ang ginamit. Kasi pag pinapublicize, ma-alarm na yung mga perpetrator, ma-alarm. True. So ngayon, ang tawag dito, isa talaga to sa mga target ni Inday. O ngayon, meron silang summit ngayon na OSEC Summit. Ayan. OSEC. So yung OSEC Summit, basically, parang ito yung press release nila ha. Tapusin online sexual abuse and exploitation of children ngayon, Summit 2024 at the New World Makati Hotel, organized by International Justice Mission in partnership of Department of Justice, Interagency Council Against Trafficking, ganyan. And ito yung, I'll try to find the report, no? Kasi nga, ang problem nga dito, hindi naman ito yung basta-basta na immigration issue or whatnot. Yung mga nag-exploit na sa mga bata, nasa abroad kasi. Ang problem nga po kasi dito, ang mga pimp ng mga bata, kamag-anak. Okay? Walang space yung mga bata para magsumbong. Ganon. Ngayon, ang target is, kailangan mong hanapin yung mga bata na yun. Paano mo hahanapin yung mga bata na yun? Hanapin mo sila, ititrace mo yung mga activities nila sa school sana. Ganon dapat. Ayaw nyo ng confidential fund ni Inday, parang ayaw nyo namang matapos yan. O pagkatapos ngayon, balik kayo dun sa square one, which is, i-approach nyo siya as an immigration issue. Diba? Ano nga to? Sorry, ano nga yung sabi dyan? Iyakat to ayan o. Interagency, DOJ. Interagency Council Against Trafficking. Ay, ano ba yun? Yung human trafficking. Ano kasi yung human trafficking? Di ba sa immigration meron silang doon? Yung human trafficking na, may parang ganun. Parang may ganun sila eh. Oo, ayun. Ayun, so anyway, ayan, the scale of harm, underscoring the need for grassroots, again. Anyway, ayan, so eto ngayon si BBM, talking about it. From the Department of Interior and Local Government to introduce our guest of honor and speaker.
Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pati yung introduction ni Abalos, parang yung tangina. Thank you very much. Thank you very much, Secretary of Interior and Local Government, Secretary Ben-Hur Abalos. Please be seated. The esteemed members of the Diplomatic Corps, the International Justice Mission, or IGM, Chief Program Officer, Mr. Blair Burns, the IJM Vice President, Attorney Samson Inocencio, the officials and the members of IJM, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. As I was listening to the young lady, and she is a lady, I could not help but shed a tear to have to relive the suffering that she went through, and to think how many other children are, even as we here sit in this fancy hotel room, eating our fancy food, continuing to suffer the same fate as she has. And accompanying those tears that I just shed was a deep sense of shame, because we have not done enough for the Philippines to now be considered the epicenter of, let us not shorten it into a clinical term of SAEC. It is sexual abuse and exploitation of children. And I leave it to your imagination. And I would imagine in some cases your imagination cannot even begin to fathom. Nakakaloka to ha. Etong report na to was actually done in 2022. Tapos ngayon pala siya naiyak. Dahil dun sa nagsalita. Putang ina. Diyos Alam mo, 2023 pa lang, parang may nag-ano na we have a national crisis ng child sex exploitation. Kaya matagal ng issue sa Pilipinas na yan, na ang Pilipinas ang talagang #1 supplier ng KDP. Yes. Hindi ko lang sabihin yung P, no? Baka maano tayo. KDP. Alam niyo ibig sabihin ng P doon, di ba? Ng KDP. Kaya nga, di ba, si Lorraine, naalala niyo si Lorraine, nagalit pa nga yung mga kampig kay Lorraine kasi di ba sinabi ni Lorraine, minura-mura niya yung EU, na ginaganyan-ganyan niya si Duterte. Sabi ni Lorraine noon, ay nako, manood na lang kayo ng KDP. Ganyan. Kasi nga, yung mga Europeans talaga, yung #1 customer ng KDP. Oo. Kaya nagalit na galit nun hindi po ibig sabihin ng pito na pedophile. KDP. Hindi ko talaga sabihin kasi nga maano kami. Yung people doon, yun po yung pinapanood nyo nung kayo'y teenager, pero hindi po kiddie yung pinapanood nyo, hopefully. Okay? Hopefully, no? Diba? Ang dami nun. Kaya galit na galit yan nun si Lorraine. Kasi si Lorraine nung nasa DSWD pa. Yan ang isa sa mga issue noon sa DSWP, sa DSWD. And during that time, there were really strong moves by the government to stop yung mga porn sites who are using content portraying to be a child and using child actors. Oo, tapos ang ano nga no, di ba? Kaya na-take down yung youporn.com eh. Di ba yun nga yung pinaka-issue pa nga nun, yung isang KDP na nakakaloka, yung talagang oh my God, yung talagang kasi yung KDP talaga, ang baboy talaga niyan. Yung isa nga doon, hindi ko lang sabihin yung pangalan nung corn na pangalan na yun. Ano talaga, ang audience talaga noon, yung meron ka talagang sasaktan mo talaga yung pipilayan mo, yung gaganyanin mo, ganong eksena, talagang ano talaga siya, nakakaloka na sa ano pa nga yan I think sa summer ata nangyari sa Leyte or somewhere in the Visayas. So, nakakaloka yung eksenang yon. Tapos yung biktima may mga fetish sites din kasi yung parang oo, yung biktima pa noon, street children kasi sila talaga yung #1 na bibiktima. Yeah, mga vulnerable. Vulnerable, yung mga street children, ganyan. Tapos sabi niya, parang Jeffrey E. Island yung peg. Mas malala. Mas malala. Mas malala. Grabe pa doon. Yung kay Jeffrey Epstein,
Ang kanyang mga biktima, yung mga 16, mga 17. Ito mga 9, 8. Meron pa nga mga 4 years old, 3 years old. May baby pa. Ito yung May isa. infant pa nga eh. Yung isa naman dito, pinangalanan yung corn. Hindi ko na nga pinangalanan. Anyway, alam mo naman mga tao, no, curiosity. So, Hindi naman nila makikita yun eh. Kasi pag nagpunta sila dun sa ano, ang pinuntahan nyo yun, mahuli kayo ng polis. oh, this site is Kinembular. If you insist in accessing the Kinembular, you're going to be traced in Merong ganung warning. So, Peter pag napinuntahan Stanley, nyo yung yun, Peter yari Stanley. kayo. Diba? Oo. Kaya talaga. Tapos ang dami pa niyan. Meron pang nahuli, pinakamalaki siyang supplier ng corn, ng KDP sa Europe. Parang, ang bagets pa niya, girl. Parang taga-Sweden ata or something. Marami yan. Talagang ang number one talagang pinupuntahan nila, Pilipinas. Kasi nga napaka-lax. Tapos grabe yung eksena. Kasi nga, meron pa dyan mga magulang. Magulang tsaka anak, mga magkakapatid. Oo, marami yan. Sobrang dami. Matagal na yung ganyang issue. Tapos ngayon naiiyak-iyak siya ganyan. Dapat nga galit ka eh. Dapat magalit ka sa Europe. Bakit ganyan ang ano nyo sa Europe? EU talaga ang pinakamaraming It's Belgium. Belgium yung pinakamaraming Asian yung pinakamaraming wholesaler ng KDP from Asia. Parang Belgium or Belgian national caught in Sweden. Ano ba yun? Oh, as in, matagal na yan, Diyos ko, day. Kasi nga, kaya nga, di ba, pinataas na nila yung punishment for rape. Kasi sa Pilipinas, dati, nung panahon ni PRRD, tumaas yung age of consent eh. Kasi, just so you know, ang age of consent sa atin sa Pilipinas is 12. 12, can you imagine? 12. So, tapos pinataas na siya ng 15. 15 ba ang tinaas? 16 ata. Parang 16. Tayo isa pinakamababa. Tapos, matagal lang issue nga. Actually, nung senador pa lang si Bongbong, may mga issue na yan noon. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Parang, Sobrang fake. Oo, na parang, Kasama sa script yun eh. oo, na hindi ka nagalit noon. Bakit hindi mo yan in-address noon? Malaking issue talaga yun sa Pilipinas, matagal na. Kaya nga ito si Lorraine, galit na galit noon kasi si Lorraine, they have to watch. Oo. They have to see talagang sabi sa akin ni Lorraine, no? Sabi ko, oh my God, Sas, if you're just going to watch what we have watched, talagang, alam mo yun, talagang masisira na yung churning talaga, no? Yung masisira mo na yung trust mo sa humanity. Kasi they were required, no? Para makita nila sino ba yung biktima, ano ba itsura ng biktima. Eh, syempre, kailangan mong mapanood. Alam mo, may iwasan mong mapanood, talaga nakakaloka. Diyos ko, dahil. And ang baboy nun, sobra. Kakaloka. Anyway, ang nakakabwisit kasi dito, yan nga yung reason kaya gusto ng confidential fund ni Inday doon sa sa Department of Education kung bangag ka. Bakit hindi mo sinoportahan? Actually, yan ang isa sa mga reason bakit kailangan ng DepEd nun ng confidential funds. Kasi gusto nilang mahuli, gusto nilang i-surveillance yung mga bata na pwede maging target ng sex exploitation. Or already a victim. Kasi nga, Sas, yun yung pinag-usapan namin kanina ni Kuyang EB. Itong mga batang ito, ang bugaw nila kamag-anak. So it's really very difficult for the victim to go to the police station para isuplong yung parents nila. Kasi nga, paano nila masusuplong? Doon sila nakatira. Yun ang nagpapakain sa kanila. So, ang number one talaga niyan, Europe, EU. Kaya nga sabi ko, putang ina, kailangan mag-demand ka na ayusin nila yan. Kasi sila talaga ang consumer eh. Sila ang tapos kaya yung mga sabi, the Philippines must do more. Ano nga? Ayun. Ano gagawin? Na talagang, I mean, ito namang bangag na to, parang nasan ka nung binibrief ka ni Inday tungkol dun sa nasan ka nung binibrief ka ni Inday tungkol dun sa budget ng DepEd at that time na nanghihingi siya ng confidential funds for that. But anyway, he's crying about a report that was done by anong pangalan nito? Yung report daw was exploitation in 2022. Underscoring the need for grassroots effort in them. Etong 2023 na report na to, aside from this, meron ding report yan yung UN eh. Na mas
Mas early pa kaysa diyan. Online sexual exploitation. I remember kasi I posted this. I posted this because ito yung ginamit ng isa sa mga ginamit na report in order to ano, ayan, ito yun. Para ma-formulate nga yung policy na labanan ng online exploitation. Ayan. UNICEF pala. UNICEF. Ayun. Anong date nito? Kailan to pinublish? May special segment dito para sa Philippines. Ayan, ito. Ano yung Executive Summary 7? Page 7. Ayan. Anyway, ayan, kasama na tayo dyan talaga. Kasama na talaga tayo dyan sa mga issues na yan. National Legislation Address. Hindi, bakit yung inaano niyan, yung mga bagets, ba't hindi niya i-address yung ang daming nawawalang bata? As in, ito na naman, may dumaan na naman sa wall ko, isang 12 years old, dalawang 12 years old sa Laguna. Wow. Hindi niyo naman papansin, ang daming nawawalang bata ngayon? Ang dami nga eh. Ha? Di ba last month pa yan? Ang dami. Last month pa yan nata eh. True. Ayun. Tapos, teka, meron pala tayong ano. Ayun, no, may published report na rin yung ano, may published report rin yung AMLC natin, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children in the Philippines. An evaluation using STR data. Ano to? STR is suspicious transactions. Ayan, no? April 2023. 2023. Date of Yung data publication. is 2022, for 2022. Yes. Ayan, ito yung mga ano, di ba yung nire-request ni Inday nun na intelligence fund is supposedly, it was deliberated in 2023, supposedly for 2024. And they do not want to, they do not want to approve it. O pagkatas ngayon, iiyak-iyak kayo. Ito yung mga data na ginagamit nila Inday eh. It's a real it's a real problem. It's a serious problem. Very serious. No? Oo. Sige, iiyak-iyak. Ilang taon na tayo kino-call out yan? Oo, kuya. Lagi kasi tayong lumalabas dyan sa studies nila eh. Ayun, yes, As. Saka ano yan, matindi ang mga babanggain mo dyan. Kasi it's an entire industry eh. It's transnational crime yan eh. It's a transnational crime involving, one of the biggest syndicates in the world, in the world. Grabe. Tapos paiyak-iyak. Nag-start mag-analyze pa lang AMLC ng STR related sa online sexual exploitation 2019. So kumbaga, meron na talagang mga institutional system on how to approach the online sexual exploitation ng mas systematic. Ganon. So dapat nga by now talaga hulihan na lang ng hulihan eh. But anyway,
for Bongbong, naiyak pa siya. So, intayin natin kung matapos yung iyak niya. Baka after nun, saka tayo makakahuli ng mga predator dyan, ng mga sexual predator. I mean, siguro nakakalungkot talaga yung narinig niya na storya, no? Kasi nag-ano-ano yung boses niya, yung talagang parang ano kuyang no? Yung lungkot na lungkot ba? Ay, No? klaro naman yun na, na part of the script eh. You can never really see the authenticity of that, parang before his speech, parang ini-internalize na niya na para mapaiyak siya, no? Parang pinilit niya ba? Mm-hmm. Oo. Pero it didn't work, no? Tapos yung optics talagang parang finocus pa doon sa mukha niya. No? Parang scripted talaga, no? May cinematography talaga na to, give maximum impact, emotional impact. Oo. Naman. Ang tanong doon, is that what we need? Yes. A president who is heartbroken because of the to the point of crying. Is that what we need? Kasi it really showed that he's a very weak leader. Yung speech na yan. Because at this point in his career, no, he should no longer be displaying some sort of sympathy. He should be anong tawag dito? Nagpapakita na siya dapat ng lakas ng loob na labanan niya yung ano. Ito naman kasi parang biktima na rin siya eh. 'Di ba? Yung pinakita niya. 'Di ba? Na parang wala siyang magagawa, na para siyang parent na biktima yung anak niya. I mean, what's the point? To elicit more sympathy dahil nga to cover up the ano ng mga tao, indignation doon sa Duran Duran concert niya. Oo. Yun, grabe yung may malaking may malaking event sa September 21 Kuyang EB. Yes, no, plug ko na lang pala, no. Simultaneously. Kasi there's going to be an event in Cebu also, 'di ba? Yes, Cebu, no. That's why I was not able to. They wanted to keep me here. Ayaw magpaiwan. Ikaw mag-iiwan ka eh. Wala ako dito na 21. Unfortunately, ayan. Pero for those who are going to those who can attend, guys. Wear black t-shirt. This is Luksang Bayan. Ipakita natin na nililibing natin yung na pinagluluksaan natin yung mga kababuyan na nangyayari sa bansa. Wala na eh. You have a leader na brazen na manakot ng ordinary citizen. Ang kapal-kapal ng mukha na proud sa kanyang pamimigay ng kung ano-ano. Hindi naman niya pera yun. 'Di ba? Meron kang leader na ganito na iyak-iyak. Ang kapal-kapal ng mukha na magsabi na awang-awa siya sa mga batang biktima ng online sexual exploitation. Tanga ka pala. Ina-address nga yan ni Inday. Hindi mo sinuportahan. Tapos ngayon iyak-iyak ka. 'Di ba? Tapos tingnan mo, Joey, nagpapakaluho siya doon sa birthday niya. Duran Duran concert, 100 million pesos. Samantalang umatras na pala yung BRP Teresa Magbanwa at lugaw na lang at tubig ulan ang iniinom dahil hindi inarangan nga ng China. At sabi pa nga nila, mission accomplished. Ano na-accomplish? Technically, we lost Iskoda Shoal. Yeah, because sila. Walang iya talaga tong... Ano nangyari doon sa we will not yield 1 square inch of our territory? Ano na yun? Parang si General De Leon nag-post ata, parang 115 square kilometers. Yung wala na. Walang iya talaga. Naka-stretcher pa. Nakita ko talagang naka-stretcher, dehydrated. May mga yung tiyan, masama yung diarrhea o kung ano-ano pa yun. Kasi Joey, 5 months yun. At yung mga resupplies mission doon, no, hinarangan talaga ng China. Pero I think there was one time na pinayagan ng China na mag-airdrop yung helicopter. Yung helicopter naman, ilan lang yung makarga at ma-airdrop doon for supplies. Forced. They were forced to back off. Ibig sabihin, wala na yung Sabina Shoal, wala na yung Iskoda Shoal. Tapos ngayon, naghahambog pa itong statement nila na after the repairs daw, babalik na naman to the mission. Ano bang mission? Ano bang walang iya? May natitira pa ba? May natitira pa ba? Alam mo Kuyang, I wonder what does the mga Coast Guards yun nandun 'di ba? Yung susuplayan. Coast Guard. I wonder what they are going to feel when they get back to the shore and nakita nila na
Yes. Alam mo, while they are experiencing that, Mm. ganito yung party sa Malacanang. Yes. At di Diba? lang isa, sinundan pa ng concert doon sa Malacanang for volleyball. Ano Mm-mm. ba? Putang ina talaga. Putang ina. Grabe. Sobra, grabe talaga, nakakadiri, puta. Mm. Yan, sa September 21, you know, if you cannot attend, you can make your presence felt by, maybe using your, wearing black, mag-selfie kayo na naka-black, mag-post kayo ng, anything about Luksang Bayan, Luksang Bayan 921, ayan. Luksang Bayan 921. Ayan, make your presence felt. Mm. Luksang Or you could Bayan. probably change to a temporary profile na yung mga logo, no? I'm sure magsusulputan yung mga logo diyan about luksa ng bayan. So, I mean, you don't have to go out and join the protest, pero you can, exhibit your sympathy dun sa mga social media accounts ninyo. And say something. What made you feel so disgusted and About frustrated about what's going on? Yan sabi nila, naku, manhid na yan, hindi na yan papansin. I'm pretty sure, no, talagang manhid-manhiran talaga yung mga yan. Manhid pa yan. Mas lalong hindi ka tanggap-tanggap kung wala tayong gagawin. Kung hindi natin sasabihin sa kanila at hindi natin ipaparamdam sa kanila yung frustrations natin. Tama. The worst thing aside from them not reacting dun sa sinasabi natin is yung titigil tayo sa pagsasalita. Yun. Mas karimarim yun. Mas karimarim yun. Yun. Ayan. So yun. So huwag niyong kalimutan September 21, Luksang Bayan. I think there are simultaneous event in different location. Hindi ko lang alam kung saan yung mga location eh. Hindi ko alam kung saan yung mga location, but you have to be very very alert. I'm pretty sure when the details are out, masasabi yan sa inyong lahat. But we will announce yung sa mga Cebuano diyan na nakikinig na nanonood sa amin, yung Cebu leg or yung Cebu counterpart, i-announce namin yan before the 21st, no? Maybe a day or a few days before the 21st, kung saan at kung kailan or kung anong oras, no? But sigurado na yan 100%. There will also be a Luksang Bayan 921 sa Cebu, no? That's September 21. At more significant kasi nga it's the anniversary of the martial law declaration. Ayun. Asan na ba yung Eto, Gerald Calzado, pebbles ka ng pebbles kanina pa. Iba-block na kita. Alam mo nga magkaaway, paulit-ulit pa kayo eh. Wag na. Huwag yun ang gatungan. You know, friends, I have to say this, we can have personal differences with one another, but if we are working for the same goal, which is for the good of the country, we don't need to emphasize that. Doon tayo. Huwag na kayo magpasok-pasok ng mga kung ano-anong mga ilang beses na ako nag-warning dyan, Gerald eh. Kasi what's more important is the bigger picture, and the bigger picture is the future of this country and our children and our children's children, not petty, disagreements with especially people who are fighting for the same cause, nagpapaano kasi yan nagpapa-inflame at let's just leave it at that, eventually it will die down and hopefully everything will be all right. So please, wag na, don't force it. Mag-focus tayo dun sa mag-focus tayo dun sa goal. Ayan. Yes. Ayun. May Okay. 60-minute video yung napanood mo yun, Kuyang? Yung 60-minute video ng Oh yes, pinanood ko. Oo. What did you say about it? 60 minutes. Well, talagang very orchestrated, very American CIA propaganda made, talagang wala scripted talaga, at talagang tapang-tapangan si Browner, tinawag na naman niyang Piracy Act daw, yung collision doon, intentional from China, at ang gara-gara pa ni Browner noon, he was filmed na landing from his jet, doing the tapos ganyan pa siya doon, tapos si Gibo. Grabe yung propaganda. Grabe sila. Alam mo talaga, US talaga ang best in propaganda, no? Grabe. Para bang yung na yun, Joey, yung video clip na yun, talagang it was made para bang movie trailer. Yung bang parang may parang war movie. At ipapakita mo kung sino yung mga protagonist, antagonist na mga cut-cut dyan, na talagang, grabe yung talagang
the hands of the Americans are all over the place dun sa video na yun talaga. At pinasama pa dun sa BRP Cape Inganyo, ha? Oo. Yung reporter, ha? Mm-mm. Wow. Talagang, naku. Ewan ko kung... Nakakasuka, Diyos me. Nakakasuka talaga. Tapos, nirelease nila, no? Ewan ko kung hindi ba nila alam na nag-pull out na sa Skoda. Oo. Diba? Kasi ito yung first time na ramming incident daw. Oo. Hindi pa nila na-cover yung developments. Yung pag-withdraw. Mm-mm. Oh, yung pag-withdraw. Kasi ang nangyari, Joey, when they withdraw from Skoda, Mm-mm. ang BRP Teresa Magbanwa turned off her automatic identification system. Mm-mm. Nag-turn on lang sila, malapit na sa Puerto Princesa. So between Skoda and near Puerto Princesa, nobody knew Undetected where Teresa sila. Magbanwa is. It Mm-mm. means people in Malacanang and NMC didn't know na umuwi na Umuwi na yung, oo. yung Magbanwa. Bakit ganon? Ha? Bakit ganon? Siguro hindi papayag sina Gibo. Ayaw. At yung You think it's you think it's the initiative of the soldiers there? Or whoever manning Teresa Magbanwa? I think it was China Coast Guard, Philippine Coast Guard, and DFA Agreeing to that. agreeing to that, and the bilateral consultation mechanism, yun ang in-invoke. Parang ganon. Mm. Parang ganon. Kasi, pero para sa akin, I think it had the imprimatur of the National Maritime Council, eh. Kasi ang nagpalabas ng statement kaagad is the NMC, no? Signed, Oo, no? Signed, yeah. allegedly signed by Bersamin. Pero statement Pag lang yun. Bersamin kasi ang nag-steer nung mga decision doon, medyo reasonable eh. Yes. Medyo reasonable. Hindi niya i-head on. Hindi niya i-head on. But you think it was Bersamin who I think so. gave instruction? Oo. I think so. DFA and NMC, no? To the disappointment of Gibo. And you don't see Tariela na nagpupunta, ha? So he doesn't know it all. So pagka ganun na mga pangyayari na hindi siya nakasama sa development, ibig sabihin hindi yun part ng narrative niya, di ba? Yes, maybe he knew it, pero he was told to shut his mouth up. Parang ganun eh. Parang ganun ang nakikita ko doon. So, we'll see. But again, technically, we've lost Skoda na eh. We've lost Skoda, Joey. We've lost it. Yeah. The moment they stationed Magbanwa there for 1 month, wala na eh. Hoping to engage the US. Wala talaga. Wala kasi syempre dahil nagpakita ka ng tapang-tapangan doon, o di syempre mas matapang sila, mas marami silang mas marami silang sophisticated vessel eh. Now, how can you, 'di ba? Kung SAS actually made a post about it, very short but very accurate description of what's going on. Na nag-flex ka ng muscle mo, alam mo naman na wala kang ganyan. Ngayon, syempre, if nag-flex ka ng muscle mo, talo ka dun talaga sa isa. Siguradong talo ka dun sa isa. Once siya yung nag-flex ng muscle. O since you put yourself in that situation wherein muscles are needed to be flexed, pwede paramihan ng muscle. Talo ka. Kasi diba? they never learned the lessons of history. Magbabluff sila, provoke sila. Alam naman nila na China will definitely call their bluff. Now they call their bluff. Wala na. June 17, nawalan tayo ng thumb. Ngayon na naman, dehydrated yung mga sundalo natin. Ano bang, sa tingin nila, the foreign policy now is working? Na ganun yung nangyayari in just a span of 3 months? And then we lost again another feature doon nga sa Skoda or sa Binasol in international name. Wala talaga. Taro. Anyway. Ayun. Last, Kuyang EB, before tayo mag-end live, di ba? Aga ka matatapos. Excited ka na bukas, ha? Tangina.